Lagune. Bai Lagune. Ay, good morning na good morning. Ayungin natin. Same din lang ano. Malalaki po yan. Oo. Ayan sir, malalaki yan ha. Oo. Hindi kagaya nung una, yung ganito lang kaliliit ang ano. Good morning Arayat, Pampanga. Ayan, magandang buhay. Tayo po ay nag-aabang ng red tilapia. Inaantay po natin na dumating po yung similya. So ayan, dito po muna natin ilalagay. Tapos nakaisip ako ng diskarte kung papaano ko po sila mapapakain ng maayos. Na hindi pa, kumbaga lahat halos na maihiwalay muna natin. So naisip ko gagawa ako ng ganitong malaki. So naka-order na po ako sa Shopee ng 30 meters. Pwede na siguro, mahaba-haba na rin ng 30 meters ano. So sabihin mo ng 5 meters doon by 15 lang yun ano, 15 kung ikukulong dito. Pero kung 20, so mga 7 meters na kwadrado, pwede na. Ngayon, kung alanganin pa, pwede naman natin na pagdugtungin. Kasi yun na po yung pinakamahaba. Pwede rin tayong sabihin mo ng order ako ng 15 meters. Diba? So, medyo malaki po. Bala ko hanggang doon na ikukulong muna natin hanggang doon yung red tilapia. Pag lumaki na dito, ililipat ko sila. So dito ko sila ikukulong. Lalagyan din natin ng kaunting kangkong sa side. Basta ang importante may mapapakain natin sila ng maayos. So ayun. Tapos nasasanay pa dito sa lugar na to. So maganda. Mapapalaki natin ang maigi. So ayun, fry mash, then pre-starter. So sundin po natin yung program. Kasi itong mga ito, hindi ko na po free mash yan Kaya medyo, tapos nakagala pa. Kaya medyo, sabihin mo nang hindi natin nakuha yung maximum growth na kaya. So ito, subukan natin. Kaya iniintay ko po, nag-order ako ng una 3,000. Tapos kasi nung nagpapakain po pala ako na inoobserbahan ko, sabi ko isa itsura ng mga isda, parang nga nakikilala ko na nga sila. Ito na naman yun, ito na malaki na, ito na yung kasi ang red tilapia may mapa so napapamiliarize mo yung mga itsura nila, nakikilala mo sila kasi ito yung parang tiger, ito yung ganito. So iba-iba po kasi itsura nila, may parang pink. So parang sabi ko ba kakaunti ang ano. So iniisip ko naman, sabi ko parang ano ang naging problema, kasi kung tutuusin mo, matibay po yung tilapia na to red tilapia, matibay po to. Hindi to basta-basta mamamatay sa sabihin mo na nalusaw or what. Naisip ko, bigla kong sabi ko ibon. Dami po kasing ibon dito. Actually hindi naman namin pinapatay. Hindi namin kumbaga hinahayaan lang namin dyan. So parang namihasa sila, hindi sila sinasaktan, hindi sila binabaril. Yun nga minsan ang gigigil, kinukuha yung baril hindi yan naman matamaan. So galing mag-camouflage ng mga ibon. So ayun po, naubos ng ibon. So hatingin ko out of 3,000 na hinulog dito, 3,000 plus pa, baka wala pa pong 1,000 ang nabuhay. Kaya sabi ko I think kailangan magdagdag, kasi nga hindi naman po ito sabihin mo na parang for business purposes lang naman. Siyempre mamimigay din tayo, diba? Marami tayong mga friends, marami tayong pamilya. Lumawak na po ang pamilya ko, diba? So alam niyo naman yun kung sino kayo. Mga alam mo yun, yung isa po sa mga naging bunga na kaya lang yun nga, on the contrary, meron din pong mga galit sa amin diba? Hindi na namin kasalanan yun. So ayun, maiba tayo. So ayun po, sabi ko dagdag pa tayo. Kasi syempre mga boys, diba? Gusto ko din naman matikman nila, makabingwit sila, makapag-uwi din po sila. Ay paminsan-minsan, hindi naman po araw-araw.
Alam mo yun, yung para sa kanila, wag naman yung, ako sabi ko, wag nyo nang ipamingwit yung kapitbahay ninyo, yung ano ninyo, yung para sa inyo, pamilya ninyo. 'Di ba? Kasi para sa atin yan. Hindi ko na kayang yakapin yung kapitbahay, yung kumpare, iba na yon. Yung para sa inyo, iuwi ninyo sa pamilya ninyo, 'di ba? Iluto mo, 'di ba? Yun yung mga gulay dito, yung mga ano. Yun naman po ang rules ko dito. So ayun, sabi ko dagdag tayo. So 3,000, tapos sabi ko no kaya maglagay ako ng bangos. Pero binawi ko, sabi ko, tol, wag ng bangos. Langanin tayo sa bangos. Baka kainin pa yung mga similya natin diyan. So nang ayungin, especially. So naging 4,000. So sabi niya, sige sir, bibigay ko na sa inyo. Bayaran yung 4,000, ibibigay ko na yung 5,000 lahat. Sabi niya, parang tansya niya daw. Sana. So, ganon nangyari. So, nagkaroon tayo ng almost 5,000 na darating na naman na red tilapia. Tapos, instead of bangus, sabi ko, tol, dagdagan ko na lang yung ayungin mo na 2,000 pa. So, bali, 2,000 ayungin. At, yun nga yung red tilapia ang darating, mga ka-farmer. So, yun po, paplanuhan natin ng maigi yung red tilapia. Yung ayungin, wild na yan, wala nang problema. Yung red tilapia po, kailangan natin ilinisin pa ito. At ikukulong natin sila dito ng maayos na alam niyo yon, para mapakain natin ng maayos bago natin pakawalan. So at least mapakawalan natin 2 fingers, pwede na yon. Basta nakikita natin na masikip na talaga, kailangan nang i-release, doon lang natin sila i-release. Pero hanggat kaya pa ng ng size nila na kumain, ipapakainin natin na nakakulong. So ayun, aantay ko, hindi ko pa tinatawagan hindi siya makulit hindi kagaya nung una yung mga ahente. Nasa Manila pa lang itawag na ng tawag, yung pala yung nangihingi ng dagdag. Ito na, in speaking, ayan na, ayungin bay. Nasaan na kaya ito? Hello? Ay, yung papasokan ko pag diretsong gaban. punta ka ng San Juan Banyo. Lumiko ka, may signboard dyan ng Ka-Farmers Lechon House. Ka-Farmers Lechon. Sa may kanto, paglagpas mo ng munisipyo, mga almost 1.5 kilometers, magsasangayan, kumaliwa ka. Ito na. Ito na yung kausap ko na ito na talaga yung ito na talaga yung mismong biyahero. 2,000 lang hiningi sa akin sa Lalamove. Siya na yung naghatid. At least okay na. Wala na tayong yung ayungin naman na galing ng Laguna Lake sa Rizal, mukhang okay naman. Pero ito kasi mas matured yung mga nito, tsaka ito pang culture daw talaga. Kaya ito na lang ang dinagdag din natin. Pero yung galing Laguna Lake, mukhang buhay din naman po. Marami din naman ang nabuhay. Kaya lang mas maliliit yun, di ba? So ito po nang talagang talagang nanganak na to Sabi niya nga kasi yung itlogin na po yung mga nadala ko sa'yo nung todo kabig. Ayun. Sakto naman po sila. Sabi ko basta bago mag 7:30 dapat may na natin. Sige. Diretso. Maxi. Ayan. Upla. Sakto lang. Galing po ito ng Bai Laguna. Ay, good morning. Ayungin natin. Same din ng Ha? Maganda din yan pag summer kasi kailangan ko taguan nila yan Inokontrol naman. Bala ko dyan, laglagay ako ng kulambo. Doon ko muna yung maliliit. Ngayon pag lumaki ng kaunti, papagawa pa ako ng mas malaki. Doon ko na naman sila ilalagay. Doon mo ilalagay yung red. Oo, yung red muna. Kasi iba yung pagkain nito, may malalaki na Wala yung pataya, sir. Good na yan. Nanganak na nga. Yung sa inyo. Nandun, dami, maliliit. Kaya lang, dadami yan. Ito may mga ilang na to? Ilang buwan na ba ito? Ano lang to, ba mga siguro mga 1 month. Yon? From fingerlings? Yung simula dyan sa pinapakain siguro ng
Ano nga? Culture to sir eh. Saan galing eh? Taiwan. Culture ng Taiwanese. Ay, wag mong isama na ito ha. Yung ano, yung ano, flower horn. Flower horn yan eh. Maraming ganyan sa ano, no? Laguna Lake na eh. Pakawalan ko na lang sa ilog yan. Saan natin na ano dito sir? Dito na lang, kami na ang bahalang pakawalan yan. Sige. Acclimatize lang muna namin. Doon na sa ano, meron namang hagdan tol, di ka naman mababasa. Wala pa kasi yung aming mga tauhan eh. Medyo malalaki ng konti. Uy, ayungin natin oh, lalaki na. Grabe. Yan oh. So, sabi ko nga, ano ba tawag dito? Cultured ito, cultured daw ito. Farmer, kaya tayo ay blessed. Bahala na sila. Basta tayo, masaya, keep busy living, di ba? Ayan naman, 2,000 pieces. Ang dating ni na Jomar. Hindi kagaya nung unang dalang ayungin. Pero ngayon malalakas. Oh, Kaso lang, 80 lang ang laman. ayan. Kasi yung sa ano, iba, silver na silver. Yung pagkaan Pero niya. pansin ko, parang mas mahina yun. Yung kinuha nyo dati. Oh, galing sa Yung putlang-putla Rizal, siya. oo, putla. Puti ang pagkayong Oo. niya. Ito naman, itim. Ito daw ginagawang daing yung iba. Kasi yung mga Taiwanese sir, papalaki sila ng ganitong kalalaki kanto. Ni-export. Doon din sa fish cage doon, gumagawa sila ng fish cage sa may Laguna. Oo. Ini-export din. Pakita natin yung red tilapia. Ayan. Ayun oh. Pero may hilab yan kaysa doon sa dinala nung una. Malalaki po yan. Oo. Ayan sir, malalaki yan ha. Oo. Oo. Hindi kagaya nung una yung ganito lang kaliliit ang ano natin. Oo. Pinahilab-hilaban ko na para maganda. Yan ang ibukod. Naalangan kasi ako sa bangos eh, baka sabi ko. Baka mamatay. Oo. Pero At kung least ito, tayo nga tama. ano eh. May ulang naman ito eh. Nilagyan nyo na ng May ulang yan sa ilalim. Nakapagpabuhay na ako kaya okay lang. Dati kasi maraming ulang to. Ngayon, nahaluan ng hito. Oo. Mayroon kasi ako maliit na fish pan doon. Ginawa ko. Sabi ko na, dito yung hito. Natibag. Oh, Tatay. Umalo. tumano ang Kinain hito. yung mga ulang. Naku, Pati yung tilapia. Matakaw yung hito Oo. naman eh. Bagay, alos pares naman ang temperature niyan. Yan, bubuhos na daw. Baba pa, may hito pa. Ayan. Ayan, ayos na. Yan, dyan ka lang. Hindi ka Hindi ka na lulusot mababasa dyan. Ayan. Ayan, pero kita nyo. Lubog na mamaya, tutang na yung ano niya, yung mamaya ang ano niya. Okay, may fry mash na ako dyan na binili. Bilis Bilis, ako kayo. bilis lumaki. Yung tate, Tate. yung 10 kilo sir. Oo. Sobrang range. Yan, yung ayungin sila na magkalim. Malalaki yan kaysa doon sa dinala namin una. Kung sabi ko nga kung ganyan yan, una pa lang ginanito ko na, Dapat pala, mas mabilis sana lumaki sila. dapat pala yung dinagdagan na natin. No? Yun pa, hindi rin kasi ako, syempre, alam mo na, ang una, nag-ano lang muna ako. Oo, tapos Nakikita ko si parang nakukuntian na ako, sabi ko, dagdagan ko na lang. Habol na lang yan, total, papakainin mo din naman eh. Oo, habol naman Saka hindi ko naman iba-harvest na sa bayang benta, hindi naman eh, Ay. libangan naman eh. Ayoko lang mabibitin. Lulutang na yan mamaya na. Sa hapon, makikita nyo na. Lalim naman to eh. Pag ginagisa nyo ng prima siya, mamaya, ipon-ipon ng lahat siya. Ito namang red tilapia, saan mo naman nakukuha? Ito doon din. Sir, may hatchery ho kami ng Thailander yan kasi mga red tilapia. Ang mga... Ibig sabihin, yung mga order mo dito sa Pampanga, doon din galing ano. Saan ang market ng mga red tilapia doon? Nung nag-aalaga? Ano kami, sa nagdadala ho sa Pinondo ang market. Binondo. Sa mga Chinese. Hindi kasi ito nag-click sa market sa palengke mismo. No? Ayaw ng mga tao. Pero mas masarap daw ito eh.
Oo, parang legit kita nyo nga doon sa Pinondo. Yan ang kinakain ng mga Chinese eh. Kapalit ng ano, maya-maya. Mm. Parang maya-maya lang eh. Mm. Hindi naman siguro masyasyak yan, ano? Malamig naman pares ng Kita tubig nyo ngayon naman, sila. nasa ano na, ayan o. Mamaya makita nyo na yan. Basta mamaya hapon, pwede nyo lang pakainin konti lang. Oo. Para makita nyo ano. Ang dami. Yung ayungan natin saan? Pwede na ba? Pwede nang i-release yan? Pwede naman. Oh, sige, para madala niyo yung plastic. Sayang yung plastic eh. Abutin Hindi ko na rin dyan. mapapakinabangan yan para magamit niyo. Para hindi na mabasa si Jomar. Nakabasa si Jomar. Ah, Jom. Mortality naman to sigurado. May mamamatay at mamamatay. Pero basta't mabuhay lang. Saan tayo sir? Mga ayungan. Ha? Tawagan ko na nga ang karga para buhay na buhay. Pero syempre, may mga mahihilo dyan eh. Normal yan ha. Kagaya yan, umiikot na yan, no? Pero hindi po nawawalan yung ano yan. Oo. Natuwa naman kasi ako. Unang-una, naganak na sila. Tapos, pag nagpakain ako dyan, makikita mo din sila kung umiikot din. May mamamatay talaga dyan. Hindi natin maiwasan. Ito, tama yan. Tamang-tama lang yung ano nga. Pero tingnan mo naman yung dala nating red. Oh. Three finger na. Ano na umalis doon eh. Bali umalis kami doon ay magpopor na. Na-traffic lang kami sa Santa Ana kasi gawa ng mga estudyante. Oo. Sana marami ang mabuhay dito. Maganda na buhay niya sir. Maganda Ha? na. Marami na po mabubuhay. Ay, nakita nyo, malalakas na ang inaina. Tsaka naka-wild setup naman to. Malalim ang tubig. Tapos may ano sila. Ayun talaga. Parang wild lang yung setup nila dyan. Lalaki na, no? Kaya nagulat ako eh. Doon sa, di ba, ano yan, semento. Ay, maliliit na gumigilid. Baka yun Pagka yung... gumanyan, silver na silver. Sabi ko, ayungin na ito. Ayun niya, yun. Oo. Anak na yun. Tsaka liliksi. Yun yung anak ng nauna. Oo. Laki na mapayam, ano? Same din, no? Pares din ang size. Malalaki po yan. Oo. Pangtinda na nga ito ata eh. Oo. Nanay ko, ganyan namin. Tag 250 ang kilo. Ay, ano mo yung flower horn, tol? Alisin mo yan. Alisin mo. Ipapahagis ko yan sa, ano? Sa, ano? Jam! Ihagis mo sa Delta. Dito, hagis mo na. Flower horn. So ayan na po yung ating red tilapia oh. So yan ang kinaganda dito kasi mapapakain mo ng gusto. Kasi kung ganyan papakawalan natin, ang mangyayari po dyan, mangangalat yan. Pag kumalat yan, wala na, hindi na natin sila maximize yung pakain. So dito at least ano, mga ayungin, may mga namamatay na rin. Sana maka-recover po sila. Ayun na oh. Sana, 'di ba? Yan naman ang ano natin. Pero ako naman po ay masaya dahil may nakita naman tayo na buhay eh. Kaya sabi ko, yun na lang muna kasi nahiya naman po kung hindi dagdagan yung kukuhanin layo ng binahe. Dagdag na lang tayo. So, Yung nakita na kalapate, ang gaganda oh. Yung lahi. Yung mga kalapate. yan. Papalaki natin to. Grabe, pagka pinakain mo to, 1 linggo lang. Oo. Mga 1 linggo lang yan. Sa bahay kita mo, ang ganda lang yan. Ayan oh. Nakain na nga eh. Ano na. So pag yan eh, mga self na ano yun ng isang buwan, sisikip na sila dyan. Di, ano lang to, baka 2 weeks lang o 1 week lang. Pag nakita kong ano na, ililipat ko na. I-ano ko yan, papalinis ko pa yung ano, Oo, sir. siguro ilang square meter. Saan dyan na yung tilapia? Ililipat natin. Ayan po papaya mo.
Ito, tol. 18. Thank you, ha. Thank you po. Itong red tilapia, nanganganak din to. Mga ilang buwan. Aba, mga ano yan, pagka sir nakita yung mga gantong kalalaki na, basta lampas ng 5 finger, makikita ko pagka ano, mga anak yan. Dapat pala mag-alaga tayo mga dalawang dalag. Baka magsiksikan naman. At least may kumakain. Hindi, magpapakawala ako sa fish pan. Ay sa ano, sa ilog. Para magkaroon ng red tilapia. Sige, magkape muna. Hindi na po sir. Diretso na kayo? katatapos lang namin. Oo, sige. Pero kung itong red tilapia ito, nagginanito ko, mas malalaki pa yan ngayon. Oo. Mas malalaki pa. Kasi yung iba, late na nilang na... CR? Technician pala ito eh. Paano ito? Ang red tilapia ninyo, yung mga breeder nakapanding, parang Opo. sa tilapia din ang setup. Nakahukay po lahat yun. Sa Hindi hukay. nyo pinipiga yung Hindi po. similya kagaya ng sahito. Kusa Hindi. po siya talaga aanak pagka yung ano Tapos na. sasalupin na ninyo yung mga anak. Oo, bago Same ilalagay din ang dito. ano no, parang itim din ang procedure niya no. Oo, ganun din po. Ganun din po yung kung ano yung sa itim, ganun din po. Ganun sa din red. siya. Pero mas mabilis lumaki daw ang red kaysa sa itim. Oo. Thailand. Nagulat nga ako, sabi ko ang bilis lumaki, isang linggo pa lang, sa pangalawang linggo pa ako, ang bilis ah. Kaya lang, yun Hindi nga, nga sir, yung nangalat sabi sila yung eh. makukunang yung may nag-ano sa inyo. doon din galing yan. Hindi po ibang lahi nun. Kasi ito, Buti na ito, ang lahi talaga to sa Thailand. Ipinuros namin to sa Thailander. Oh, Ito, bago umawa, ang aming, yung inahin nito ay Thailander. Bago ang kinukuha namin barako, Israel. Ito kami nakakuha ng barako ng Israel na pula. oh. Yan, ikinukross na namin yan. Hindi ho yung basta ano lang. Kasi sa ibang bansa, yung red tilapia, patok na din na kinukulture nila. Oo eh. nga, oo. Dito lang sa Pilipinas, hindi gaano, no? Kasi ho, dito sa atin, sa Pilipinas, Sanay sa itim. ano kasi sila, ayaw nilang... May kulay. May, ng pula. Kasi mahina ang market. Oo nga, kasi iniisip ng iba, akala nila, parang goldfish daw ang kinakain. Oo, oo. Pero ang tanong ko sa kanila, bakit yung maya-maya kinakain mo kulay pula, lapu-lapu kulay pula? Oh, Yung bisugo kulay orange. Di ba? Ito nga sir, hindi Nagtataka ka eh. Sir, hindi ako maniwala. Ito sa Pinondo, di ba maraming Chinese doon. Oo. Ginagawa nila, minalaki ng mga kalahating kilo isa hanggang isang Oo. kilo. Isa. Tinatanggalan lang nila ng buntot, ng ulo para hindi nila nakikilala na Tilapia. tilapia. Snapper na. Oo. Ang magkano na kilo? 400. Ayun na nga. Ganun ang ginagawa. Red snapper na, no? Yung mga Chinese, sarap na sarap. Hindi nila alam. Mas masarap ang tilapia. karne nito, mas kung natatandaan ko, mas medyo firm ng konti kesa doon sa black tilapia. Mas quality ang karne ng red. Malinam naman pagka ano nan, hindi kagaya ng red. Ng black. Medyo earthy ng konti, ano? Lasang, minsan may lasang ano pa, di ba? Medyo madulas lang ang pagkalaman niya. Oo. Ito. Yung ano naman, matigas. Pang sweet and sour to, no? Panalo. Ayan, kita nyo, lumutang na lahat. Oo. Ayan, ayan na lahat. Oo. Dami, eh. Marami tayo sa ilalim. So, yung gagawin nyo na Halos lang. 5,000 to. Kulang-kulang, ano? Kulang 5,000 po yan. Tama-tama lang yung ginawa nyo. Kasi makikita nyo, pag nag-size yung ganito na, Oo, lipat na. saka nyo po ilipat. Para kita nyo yung Ito, dami. itong ikukulong ko ito. Yan. Bumili na ako ng kulambo. May nabibiling kulambo na 3 meters ang taas. Oo. 30 meters yung ano, baka dalawa siguro Yung pag haba. hatiin ko na lang. Oh. Oo. Iikot sila. Para at least ano. Ayan na, sir. Okay. Oo. Galing. Kaso huwag nyo muna papakain. Mamayang hapon na. Hindi pa pwede. Di ba? Tawag muna daw. Baka matukso ako ah. Huwag muna, sir. Wag muna. Ayan muna natin ma-familiarize nila yung lugar ano. Oo. Papayam, ikaw na magpakain ito. Ano daw po hapon? Hapon nyo na po hagisan ng ano, ng fry mash. Paunti-unti lang po. Unti-unti lang. Ganun-ganunin mo lang ng konti yung sagisan man ganun. Yung ano natin
Hindi, meron ako dyan nabili, parang pulbos. Ay, kita naman eh, oh. Nasa ano na sila eh. Baka bago nila maubos yun, baka one finger na sila. Paubos natin. Dali nga. Ayun. Sana makasurvive itong mga ito. Hindi na mamamatay ang mga yan? Ayos Ha? na po yan. Maganda Tapos na po. pagka naka-recover na, magiging mailap na yan. Oo. Ganyan lang po yan kasi siyempre bagong ano lang sila eh. Pero maya wala na yan. Pag lumubog na, hindi nyo na makikita ulihan. Oo nga eh. Natuwa ako. Tuwang-tuwa ako nung nakita ko may anak eh. O ayan, balikan natin. Ang saya-saya ko na naman. Kahit na 18 na naman. Ay nako, mahal din ang bisyo ko mga ka-farmer. So ayan, ito naman po, hindi naman po sabihin mo na ano, diba? Ano naman to, balay bumalik. Malay natin, bumalik. Diba? Pwede tayong maglagay dyan. Red tilapia for sale, kilo. Tingnan natin. So live, red tilapia. Diba? Yung mga ganon, pwede naman eh. Tapos sa kainan, pwede naman. So tingnan natin kung ano ang pwede nating maging option dito sa ating red tilapia. Napakaganda po ng aking plano. Dahil dito na po muna sila, palalakihin natin sila sigurong one finger. Pagka medyo masikip na, pwede na po nating ilipat. Palakasin daw muna, wag pakainin, natutokso na ako eh. Mamayang hapon na daw, pero sa tingin ko pwede na yan. So ayan. Ayan ka na naman. Mayroon na namang ayan ka na naman ang kulit mo. Hindi na mamamatay yan. So tingnan lang natin. Konti lang kasi aalis po kami. Itong red tilapia hindi ko naman mapakita sa inyo dahil may usapan pa tayo dito, 'di ba? After 3 weeks saka ko po ipapakita. Papakainin ko na rin, 'di ba? So ayan. Pinakamaganda siguro nating gagawin dito, ilalakihan ko na lang yung aking net na gagawin dito sa may kabilang side doon. Ayan. Na siguro mga 50 square meter, 5 by 10 ano. Pwede siguro mga 50 square meters. So 5 by 10, 10, 10, 5, 5. 10, 10, 5, 5. Pwede no? Pwede Yung 30 meters pa lang haba ng net, 50 square meters na yon pagka binuo natin kasi 5 plus 5 10 plus 10 plus 10 20 30 no. So pwede na, hindi na pala ako bibili. 50 square meters pwede na siya. Kung ididikit pa natin dito sa wall, mas makakatipid tayo, lalakihan. Pwede naman siguro nating idikit. Tatanong ko sa mga boys kung kaya nilang gawa ng paraan na maidikit nila, hindi makakalabas sa gilid, para at least mas malaki pa po ang mai-spread natin na net no? So ayun, kung nakikita nyo po, ayan gatingting na naman yan, maliksi na sila oh. Abangan po natin yan after araw-araw natin pakakainin yan. Syempre ang fry mash pala, ang pagpapakain dito mayat maya po hindi po siya sabi mo morning afternoon lang, hindi, mayat maya po yan 4 to 5 times a day pinakakain. Kung pwede ka pa nga gumising para pakainin po sila ng gabi ay pwede, kasi ang hinahabol po natin dyan yung mabilis po nilang paglaki. So ganun po ang fry mash. So every 3 hours yung iba ganun magpakain para tuloy-tuloy po ang laki nila. Tapos habang lumalaki binabawasan na yon. So yun po yung aking natutunan, hindi naman po sa alam mo yun, meron naman akong konting knowledge sa pagtitilapia, lalong lalo na po yung black, pero halos same din lang naman ang approach dito eh. Ang kinaganda lang dito sa red tilapia is mas mabilis po ang growth rate niya, at ito po ay pwede sa brackish water. Yun ang lamang ng red tilapia, pwede po siya sa brackish water. So ang kinaganda nito, ang kinuhanan natin yung mga technician mismo na
talagang Thailand ano ito. So malalaman natin to kung gaano kabilis pong lumaki dahil mababantayan po natin ang kain nito. Dahil umpisahan po natin ito sa fry mash. So papakawalan natin pagka medyo mas malalaki na po sila, siguro baka depende po sa ano kung anong ilalaki nila, no. So tayo po ay hanggang dito na lang. Abangan nyo na lang po ang ating red tilapia adventure, yung mga ayungin natin. Sana wala pong gaanong mamatay, pero given naman yan, may mortality talaga yan. Mukha namang marami ang dinala ni brother eh. Mabait pong kausap yon, yung anong yon, yung technician na yon. Parang si ano din, parang si tropa sa Laguna Lake, fingerlings. Kaya lang wala siyang red tilapia din. Tsaka mas medyo ano ko po, medyo mas parang mas gusto ko itong ayungin niya. Gawa ng ito po ay cultured ayungin na. Sanay na po ito sa pond. Kaya mas may chance na po itong makasurvive dito sa ating pond. At actually sila po yung mga nanganak eh, dahil paitlugin na nga daw yung dumating dito yan. So patatabain na lang natin at sanay po sa feed sa mga yan. Kaya lamang po siya. So ayun, pero yung ayungin naman pong galing Laguna sa Rizal, tingin ko marami din po ang nabuhay kasi marami akong nakikita doon na umiikot-ikot eh. So magkakaalaman yan kasi medyo dark po ang kulay nito. Hindi ko lang alam kung depende kasi sa tubig eh. Yung tubig po kasi ang nagdi-dictate na magiging kulay din nung tilapia o yung, hindi ko lang sa ayungin ano, pero sa tilapia kasi depende eh, depende, may depende sa tubig. So yung red tilapia natin kumakain na po ng dahon ng kangkong. Papakainin na natin ng feeds yan, pero hindi ko muna ipapakita. So ayan, hanggang dito na lang po muna. At ako po ay nagpapasalamat sa inyong suporta. Ayan, tinitingnan ko, kala ko lawin, kalapati pala ni Rambo. So ayan, marami pong salamat at abangan nyo na lang red tilapia. Aanuhin natin ng maigi to. Tingnan natin yung growth rate nito. Mas magiging lamang po ito kaysa sa una nating pinakawalan. So ayan, maraming salamat at magandang buhay.